Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay May 19, 2026. Anong oras dyan? 8:25. 8:25 p.m. Puri ng nagsugo, hindi ang mga sinugo. Have a mercy and divine justice for us. Okay? Mabuhay, mali ka Kingdom of God, the Sulu Empire, the rule Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagbumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, at higit sa lahat, ang katarungan ay iiral sa bawat isa sa atin. Mabuhay ang apat elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Okay. Mga mahal kong mga kapatid, bago ang lahat ay nais ko muna kayong walang sawang pasasalamatan sa lahat ng inyong pakikiisa, sa lahat ng inyong pagmamahal, sa lahat ng inyong mga pangunawa, sa lahat ng inyong pagtsatsaga, at sa lahat ng inyong mga tulong, no? At higit sa lahat sa inyong mga prayers para sa misyon na ito. Okay. Hindi ko na to patatagalin. Okay? At salamat dahil for the chance ay nandito ko sa kabilang bahay at inano ko yung pagkakataon. Tawag nito aking sasamantalahin itong pagkakataon na ito. Okay? Mga mahal kong kapatid, okay, ipagpaumanhin ninyo dahil ano man aking wibikain sa gabing ito ay base lamang po ito sa mga kapatid din na nagtatanong, pinu-forward nila sa akin, pero alam nyo naman na si Lidimin ngayon ay medyo banayad na tahimik, no? Dahil nga, marami akong mga pinaghahandaan sa sarili dahil sa totoo lang maraming invitation, no? Natatatanggap si Lidimin outside in the country, kaya nga sinisikap, no? Dahil siguro mga 3 years ago ay naimbitahan din naman po ang inyong abang lingkod ng Singapore, pero hindi ako pumunta doon, no? Kasi ang mga bagay ay pinag-iisipan yan dahil minsan may mga bagay na akala natin yun yung maganda, no? Pero yun pala, yun ay mga patibong para alam mo na, no? At saka speaking of that, idalang-dala na rin naman ako, so nag-iingat na rin. Okay, sa gabing ito, isa-isahin natin tong sasagutin. Base ito sa mga ipinapadala sa akin. Okay. Number 1, may nagpadala sa akin regarding sa GoTime Bank, no? At sinasabi, no, according doon sa kanila ay ito na nga yung sinasabing mag-release. This is Millie Dimin Kanotog. Na-check ko na regarding sa GoTime, no? Actually, nandito yung account, pero in due respect na lang din doon, no? Ako na pong nagsasabi, no? This is the worst kasi ang mga kapatid pababayarin ng mga pa-ATM effect, charot. And then pag nakabayad na, nakakolekta na, sorry ha, but this is the truth Ito kasi yung realidad. Hindi ko alam kung kailan kayo mauuntog at magigising. So to make the story short, kanina yung GoTime na pinadala sa akin, this is Millie Dimin Kanoto. According, no? According doon sa nagpadala, no? Actually, hindi lang yon, hindi na mabubuksan. Hindi nila kayang buksan. And the NY Seagal, no? May nagpadala sa akin dito, but to make the story short, no? Itong NY Seagal, alam niyo ba kung anong meron dyan, no? Sa NY Seagal na yan. So, according doon sa nagpadala sa akin, yun na nga, hindi na nila mabubuksan. According doon and then tiningnan ko, no? Ito yung bottom line ng ating message ngayon. Ito yung sinasabi ko sa inyo na there's a lot of people claiming and declaring themselves, no? Na they are the blah blah blah, etc. Mga kunwari may malasakit sila sa bayan, but the fact, ito na yung sinasabi ko po sa inyo na ang unang ginigera, ang unang sinasakop, what I mean, ng mga banyaga ay ang mga utak ng ating mga kababayan, no? Dahil marami sa ating mga kababayan na
Tingnan nyo naman, no? Especially dito, mawalang galang na, no? Base ito sa nagpadala sa akin, no? Base ito sa nagpadala. Nandito naman eh, no? Hindi ko to gawa-gawa. So, tinignan ko, regarding dito sa may NY Seagal. Okay, may naka-caption dito na, kapatid, napakahalakang tanong iyan para makilala natin ang tunay na mga team. I don't know kung what is kind of team na ito, no? Kasi putol, but according doon, ay hindi na ito mabubuksan. And according doon, ito, babasahin natin. Okay. Pinoy NY Seagal. Okay. According dito, ayan, about sa mga pagpaparehistro, bla bla bla, etc. No? Marami to. Okay, sandali lang. Meron kasing invitation sa kanila na kailangan nilang pumunta. Dahil ito na naman si mga release. This is me, Lidimin Canoto, anak ng tinapa, oo. Mapapamura na naman ako nito. At ewan ko din sa inyo, ba't ganyan kayo, no? No? Kaya ito yung, hindi nyo ba nakita ang realidad? Hindi lang po sa hanay ng mga mambabatas natin, ang ating pamahalaan ng magulo. Nandyan yung, in terms sa mga politics natin, nandyan yung magugulo ng mga gumaganap, mga spiritual, mga magugulo. Lahat ng mga magugulo kahit saan ang gulo. Maski mga nasa loob ng simbahan, ng mga iba't ibang sikta ng simbahan, maski ang kailang mga leader, mga magugulo. At ako hindi na ako nagtaka, no? Personally, hindi ako nagtaka sa mga nangyayari ngayon dahil katulad ngayon, kung saan makarinig na nandoon si Kristo, ay ang mga tao ay parito't paroon. Ano ba yung mga Kristo na sinasabi? Ito yung pong mga release, no? Tapos magtanong sa akin, Lidimin, ganito, ay, nakaiwan ko sa inyo. No? Ganon. So, tungkol doon sa NY Seagal na pinadala sa akin, okay? This is me, Lidimin Canoto, okay? I want to ask sa inyong, sino man nagpatakbo dyan, ano bang isinusulong ninyo? Ano bang isinusulong ninyo? Just imagine, ito lang yung na-realize ko, no? Ang mga tao, hello sa inyong lahat, ang mga tao, lahat yan, magagandang salita, bla bla bla, humanitarian, bla bla bla, etc., humanitarian. Siyempre, ikaw naman, dahil gusto mong, nagbabaka sakali na baka ito na yung kasagutan ng aking kahirapan, no? Na makahaon man lang. Kaya minsan, kahit iaa na lang, siyempre, ibibigay mo, di ba? So, anyway, much better nga daw to give than to receive. But, hindi na yun ang realidad na nangyayari. Pananamantala na kasi yun sa inyo. Ulitin ko, hindi na. Para sa akin, hindi na patungo sa humanitarian Pananamantala po yan sa mga kahinaan. I'm so sorry, hindi ko kayo nililit down, hindi ko kayo ina-underestimate. Pero sa mga nakikita ko, sinasamantala na po kasi ang mga kalagayan ninyo Dahil, hirap ka na nga sa life, syempre, nagbabaka sakali tayo, baka ito na yung kasagutan. No? So, nandoon pa rin. But anyway, gusto kong ikaklaro once and for all, that GoTime, no? GoTime Bank, at itong GoTime Bank na ito, hindi lang ang GoTime Bank. Actually, maraming mga bank na nagagamit ito sa kalukuhan ng iba kasi doon daw i-release. Paprangkahin ko na kayo. Diba? Mawalang galang na, no? Mga it's word, diba? Before, I remember 2026 ngayon, mga 2022-23, diba? Ang sabi, magre-release Digibank. G7, yung mga ganyan, no? Kaya mga ATM, magre-release ng ATM, i-release sa Land Bank, i-release sa ganitong bangko. What happened? Huwag kayong magagalit sa akin. Prangkahan tayo, kaya ako si Lidimin. Bilang si Lidimin, sinasabi ko yan. As a Lidimin, sa ngayon, wala talaga akong magagawa sa inyo. Wala akong may tutulong sa inyo. Siguro sa ibang bagay, pag may tinatanong kayo sa akin, Lidimin, gaano ba katotoo ito, ganito, no? So, ganon, sa mga ganong bagay. Pero, in terms of money matter, kayo pa nga nakakatulong sa akin prangkahan tayo. But, in the right time, no? In the right time, kasi, I am confident sa iniwan sa akin.
Nakita niyo naman ang realidad, di ba? Actually, even prangkahan tayo, even Donald Trump Kaya ngayon, di ba, sumusulong siya ng quantum financial system. And then, we know that, kung sa bagay, negosyante naman siya, no? But, alam natin na China is under the BRICS, no? Kasi, para ba unawaan ninyo, what is the purpose of this two different, hindi ko kung organization na sa yung mga function nila, between the QFS and the BRICS. As I understand, itong dalawang to, wala naman silang ibang gusto kundi to penetrate the system, no? At i-abolish nila yung tinatawag na traditional na kalakaran, especially the bank. Pero, pagdating sa kanila, kasi gusto nilang i-divert yan through digital asset na yan, hinahanapan pa rin po sila ng mag-a-approve sa kanila. Sa ayaw at sa gusto ninyong tatanggapin ang sinasabi ko. Okay? That's why the ISO 20022, this is Millie Dimin Canuto. Believe me or not, nasa critical po yan. Dahil oras until 2020, this coming November 2026, kapag hindi makomply nila yan, mark my word, this is Millie Dimin Canuto. Lahat kayo na kunaybans dyan, may paglalagyan kayo. May paglalagyan kayo. System is real. Okay. So, maliwanag na regarding sa gold time. At saka dito sa, mga iba't ibang function yan. Doon i-release, blah, blah, blah. But, according doon sa analyzation ko, pinag-aralan kong maigi. Ito yung masakit Actually, yung iba talagang bakbakan kami nito Akala mo, the way na magsalita sila, they are makabayan. They are concerned to our beloved country. Kunwari, galit sila sa corruption. Kunwari, galit sila sa mga puti. Kunwari, galit sila sa ganito. But ito na ngayon, lumabas talaga. Like for example, hindi ko nang babanggitin, no? Yung sinasabi dito, official na uniform at ID, ito yung required kasi nagpapatawag Lahat ng tauhan ng QFS ay nakasuot asul ng polo shirt. Sa kanila to hindi to sa akin. Okay. Kanang logo ng QFS sa kanang dibdib at itim na puting pantalon o palda, bla bla bla. Okay, whatever po ang kanilang mga scenario is labas ako doon. What I mean is ito ginashare ko lang. Okay. I just want to clarify it. Bawat isa ay may nakasabit na ID card na larawan at posisyon tulad ng registration assistant, biometric technician, or information officer. Ang kanilang ID ay may special na tatak. Ang kanilang ID ay may special na tatak. Okay? Na makikita lamang kapag tinamaan kuno ng liwanag na parang maliit na bituin na nagbabago ng kulay. Actually, that is parang siyang ng ultraviolet rays. No? Nakita ko na yan. Okay? Okay? Ito ay para protektahan kayo mula sa mga taong gustong magkunwaring tauhan ng QFS. No? Ganon ang kanilang mga protocol. No? Actually, pinapatawag doon sila. But the fact, who is the people behind of this matter? So according doon sa nag-forward sa akin, okay, ito na ngayon sabi ko, sus pastilan, okay, bakit po pinapapunta po ako dyan sa circle, hihihi, ganon. So, ito na, makinig kayo hindi ko siya, kanina gipost ko siya pero may mga hinaid ko pero dito, mayroon dito. Ito na, makinig kayo. Galing po yan sa tao ni Eduardo Miranda. Uulitin ko. Itong ngayon ay galing daw ko kay Eduardo Miranda. Alam niyo naman si Mr. Eduardo Miranda, kala ko nga patay na yan Sorry for my words kasi grabe, sa mga talagang solid followers ko, alam nyo, grabe talagang bakbaka naman yan panahon nila GPR. Tingnan mo kung ano nangyari kila GPR.
Sino pa? Kila Ate Helen Abdul-Rajak, no? Bakbakan talaga yan. Ilang taon kaming bakbakan. Sila, sigig release. Sila Dimin, walang release. Until now, no? Kisyo, nag-celebrate na sila ng mga victory. Ay sus, Ginoo pastilan. Okay? So, this information is according, no? Ayan daw ay nagpatawag, ay si Mr. Eduardo Miranda. So, sabi ko, akala ko ba galit siya sa mga puti? Akala ko ba galit siya sa mga sinasabing quantum financial system? Kasi ganito, kasi ganyan. But, ito yung tunay na muka. Gusto kong buksan ng isip ninyo. Ito, hindi to let down kay Mr. Eduardo Miranda, but the fact, no, na lumabas din ng katotohanan na kunwari galit sila sa US, kunwari galit sa puti, pero kunwari mas concerned siya sa bansa natin, pero behind of it is sila po, di ba, ay mga pakawala sila ng mga puti. Okay. Anyway, klaro naman no? Even Ate Helen Abdul-Rajak ito kasi mga to is produkto kasi to ni FEM, no? Produkto ito ni FEM na kung saan matalino talaga si FEM, no? FEM senior politician. So, binigyan din siya ng karunungan, no? Kaya lang, alam nyo, kapag binigyan tayo ng ng Diyos, ng isang bagay na pinagkatiwala sa atin, at ito inabuso natin, siya ang nagbigay, siya rin ang aalis nito, okay? So, to make the story short, itong mga nagfa-function ng lahat ng mga lalahatin ko na regarding sa mga backup, mga heritage account, the global asset accounts, no? Lahat ito ay connected kay FEM Senior. Anak, mag-ano ka kasi naka-FB Live ako, nakikita yung katawan mo. Okay? So, ito yon, okay? Maging sila, kunwari concerned sila, pero to make the story short, noon pa man, di-program na rin sila para ang mga tao maligaw sa kasalukuyan. Okay, kaklaruhin ko kayo, didiriktahin ko kayo. Nawa ang espiritu ng kaunawaan at kaliwanagan ay sumasa inyo. Okay. According to the book of the prophecy, the 666 is given yan. Okay? Pero ang hindi naunawaan ng tao, hindi nila naunawaan ang formula na nandoon mismo sa Book of Revelation. Bagamat inihayag ang tungkol sa 666, hindi yata naunawaan ng iba na mayroon isang formula doon na mayroon pong kakalaban sa 666 na yan. Nasa Book of Revelation yan, kung uunawain ninyong maigi dyan. Kaya nga nakasaad sa propesya, no? Especially the prophecy of the Prophet Elias, may mga hula na pinasusulat, ngunit subalit datapot, may mga hula na hindi pinasusulat, ngunit ito ay pinatatakan at ito ang tatak espiritual. No? Kaya kung pag-uusapan natin lahat ng mga tagong yaman, this is me, Lidimin Canuto. Huwag kayong magagalit sa akin. Lahalahatin ko kayo na may hawak ng mga global heritage o global asset, mga heritage account. You live like a king but you died like a rat. Hanggat hindi ninyo hanapin ang buong katotohanan, unahin hanapin ang buong katotohanan at katwiran ng nais ng Apo para sa atin. Okay? Sad to say, I'm so sorry. Lalo na pag hindi nyo tanggap ang buong katotohanan. Kasi most of you, ang ipinagkatiwala sa inyo ay inangkin nyo na. Ang laki ng tinapa, maging kalupaan. Ako ang may-ari ng lupa. Blah, blah, blah. Bakit pag nagkandamatay ang tao sa lupa, bumabalik? Kung kayo ang may-ari ng lupa, ang laki ng tinapa, oo. Okay. Ito pa ngayon, sana nag-gets nyo yung sinabi ko. Itong lahat ng mga pangyayari, kaya nga sabi ko, I have an comment, no? Maging sa mga kapatid nating Muslim na nagkakagulo na rin ngayon regarding sa BARM. Okay? Listen to me. Okay? The prophecy is the prophecy. Okay? Hindi nyo mababago yan. Ito, may sasabihin ako sa inyo. This is me, Lidimin Canuto.
Still, our president is beloved PBBM Kuno. Okay? Hindi mauungkat o mabubunot ang ugat ng mga kasinungalingan kapag si PBBM Kuno ay hindi siya manatili sa posisyon. Kaya, masakit man para sa inyo, Apo has a purpose for everything na bakit kailangan niyang manatili sa posisyon na yan. Because, sa pamamagitan niya, no, maungkat ang mga ugat ng kasinungalingan. Uulitin ko, kailangan niyang manatili sa posisyon para ang mga ugat ng kasinungalingan, even himself, kailangan maihayag at siya mismo maghahayag sa kanyang sarili. Dahil hindi niyo maitatago ang buong katotohanan. Wala kayong magiging ibang kaaway kung hindi ang mga sarili ninyo. Ulitin ko, kailangan manatili si PBBM Kuno, Das Kuno, para ang lahat ng ugat ng kasinungalingan, yan ay mauungkat, mabubunot. Dahil pag inalis siya, anong bubunutin? Dahil, nakalagay pa rin yan sa propesya, ang mga tagong mga kasinungalingan, ilalantad at ilalantad at ilalantad yan. Ngayon, kapag ipagpilitan ninyo si Sara Duterte, no? Itong sasabihin ko sa inyo, hindi kalooban ng taong masusunod, kalooban ng kataas-taasan. Sasabihin ng iba, PBBM Kuno is the blessed and the anointed one just because of this, blah, blah, blah. No! Hindi banal si PBBM Kuno. Basahin nyo maigi sa Book of Revelation. Himay-himayin nyo bawat sitas dyan. Magsimula ka sa Book of Revelation, tapusin nyo. At bago kayo magbasa niyan, hingiin ninyo sa Apo ang karunungan, kaliwanagan, para maintindihan ninyo. Okay? Ngayon, para doon sa mga kapatid nating mga Muslim, no? Lalo na sa barn. Okay. Actually, naalala ko si Ustad Spinde before he died. Because Ustad Spinde, usually itong mga kapatid na ito, kadalasan, I just want to cry, pero nandun na no? Hindi lang si Ustad Spinde, no? Who is Ustad Spinde? What is the personality of Ustad Spinde? Who is Ustad Spinde? Actually, Ustad Spinde, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, no? Siya lang naman ang isa sa haligi, bakit nabuo itong, kasalukuyan, no? Na pinagkakaguluhan ninyo na barn, no? Noon pa yan, arm pa yan, mga tinatawag pala silang freedom fighter. So, hindi ko naman kasi sukat akalain na mamamatay din siya because siguro mga 1 month before, nagkita kami, nag-usap kami because konektado sila lahat Because, itong mga kapatid natin, no? Makinig kayo mga kapatid ng mga Muslim at lahat ng mga dato, lahat ng mga tinatawag ng mga keepers, lahat ng mga tinatawag ng mga chieftain, no? Mga dato dyan, okay? Kung tutusin the history natin, if we're talking about the kingdom, isa lang talagang hari, no? Mga dato. Actually, nag-usap kami ni one of the descendants of Dato Piang, si Dato Jumar Piang. Minsan, ganun tawagan namin. Minsan, grabe sila, no? Hindi nga nagsultan si Dato Piang. Pero kasalukuyan, ang daming nagsultan-sultanan. Diretsan, pangbusungin ba kayo? Kaya tingnan mo yung Maguindanao. Anong nangyayari sa inyo? Puro kay gulo. No? Wala kayong katahimikan, wala kayong kapayapaan kasi pangbusong na yung iba dyan. No? Bakit? Nilamon kayo ng sistema, ng politika. Hindi kayo, wala na kayo sa alignment ng panindigan. Kung ano talaga yung totoo. Kayo dyan, nilamon na kayo dyan ng politika. No? Ganon katindi ang strategy ng ginawa ng mga banyaga sa atin. Kung noon, ginigira tayo sa pamamagitan talaga ng pananakop, ang ngayon, nag-level up na rin sila. Sinasakop nilang mga utak ng ating mga kababayan.
Bakit kayo nagkakagulo dyan? Actually, not only in Mindanao eh. No? Bakit nagkakagulo? Dahil sa politika ng posisyon. Isa pa yan. Saan na yung prinsipyo? No? Malala ko yung kanta ni Freddy Aguilar eh, no? Pinoy kapwa Pinoy. Di ba may kanta yan? Naglalaban meron yan eh, si Freddy Aguilar, no? Tingnan ko nga. Kayo ha? Kayo ba? Bakit napunta tayo doon sa mga kapatid nating Muslim? Because they are involved. No, they are involved. So, magulo na. Kahit saan hanay, mapolitika, mga masimbahan man, mga spiritual man, ang gugulo. No? Lahat gustong sa posisyon. Ganon katindi ang nangyari sa atin ngayon. Ganon katindi. Kayo naman, Lidimin, bakit ganito rin? I-explain ko sa inyo. Tapos, ganun pala, Lidimin. Tapos mababalitaan ko, susunod na buwan. Lidimin, tama ka, Lidimin. Ako, Lidimin, nasanla pa naman yung ganito ko. Ako, Lidimin, bininta ko pa naman yung kalaba ko, yung kambing ko, kasi ganito. Anong saysay hingi kayo ng payo sa akin? Siguro naman at sasabihin niya ng iba, patunayan mo, igago pala kayong iba dyan eh. No? Ano pala yung mga nangyayari? Hindi pa ba patunay yun? Yung nagbabarilan dyan sa Senado. Kaya Central Bank, maganda kayo. Bakit? Yung Central Bank na yan, kung gaano nagpatayan ang Senado, mas higit kayo magpapatayan dyan. Mas higit kayo this is me, Lidimin Canuto. Hanggat hindi ninyo maibalik. Because, I don't know kasi si PBBM kuno, no? Why kuno? O ano? Katulad din naman ako doon sa iba na ididimanda ko ipapapatay, yung mga ganun. Hindi naman ganun kasama din si FEM, no? No, kaya kailangan niyang manatili sa posisyon. Kahit magnawa-ngawa kayo dyan at hindi sa kanya ang solusyon, no? Hindi kay Sara ang solusyon. Dahil kahit sinong paupuin nyo dyan, kapag hindi ka talaga, sasabihin, kaloob naman kasi siya ng Diyos, appointed, anointed. Diyos ko, naano ko sa inyo, no? At imagine ang galing ng, bravo talaga, ang galing talaga. Kaya nga di ba sinasabi ko sa inyo, now showing, no? Abangan ninyo to, now showing. Kasi, nandyan yung scriptwriter, nandyan yung producer, nandyan yung director, kasama pa siya sa character. Bravo, pang Framas Award. Nagkamali ba si Lidimin sa inyo? Ngayon, what is the bottom line itong pangangawa ni Lidimin ngayon? Kaya na-notice ninyo si Lidimin, medyo banayad ng tahimik. Not just because wala na ko, kung hindi, mayroon akong pinaghahandaan para sa inyo. No? Para sa inyo na balang araw, yung araw na yan, baka sakaling may magawa pa ako sa inyo. No? Pero, ngunit, subalit natapot, prangkahan tayo ngayon pa lang. Alam nga naman na, parang sa panahon lang ni Kristo yan eh. Ang kaligtasan is given para sa lahat. Ngunit, subalit natapot, ang nag-avilang, ang tumanggap lang, ang maliligtas. Sa araw na yan, kilala ko kung sino ang mga totoong tao sa akin. Kilala ko kayo. At kilala ko. At yung mga nagpa-plastik-plastikan sa akin, kaya tingnan mo, kaya ako, itong sasabihin ko sa inyo, yung iba dyan, yung kapintasan na nakikita ninyo sa akin, yan din ang magtatanggal sa inyo ng maskara. This is me, Lidimin Canuto. That is the formula. Kaya kayong mga keepers, mula sa angkan ni Lolo Taglion, Aguila, Toothpick, Ligaya, Dato, Malino, Tupas, Tiago, maging sa mga Rubenian, mga Rizalista, sa mga Munkadyan, sa lahat ng mga keepers, sa lahat ng mga keepers, ipagpatawad ninyo. Alam ko maanghang, mayabang ako sa paningin at pandinig ninyo at maingay sa mga taingan ninyo ang mga sasabihin ko at masakit, no? At nayayabangan kayo sa akin, pero hindi po yan kayabangan. Hindi po kayabangan niya. Kaya hindi na ako nagtaka sa mga nangyayari ngayon. Ako si ganito, ako si ganito, ako si ganito, ako. Basta ako, this is me, Lidimin Canuto. I am the servant of Apo. Para mabigyan siya ng pinakamataas na kalwalatian, kadakilaan, kapurihan.
at mapapasalamatan at sasambahin siya bilang nag-iisang Alpha Power Omega. Hindi para ang mga tao is halos gaganyan sa akin, no? Kaya yung iba ginawa na ng revolto, no. Hindi ganon, no? Hindi po ganon. Sa pagkakataon na ito, magsipaghanda ang lahat. Alam nyo, pasalamat kayo doon sa Senado, yung dahil, nako, sabi ko sa inyo, parating, yung lindol na yun. Medyo, yung bagay na yun, alam ko maraming magtataas ng kilay, pero oh my God, maging ako, minsan, natatawan lang ako sa sarili ko, kaya minsan sasabihin ako ng asawa ko, bakit ganon? Parati daw akong nakatulala sa ulap, pero hindi niya alam, na nakatulala man ako sa ulap, may mga nakikita ako doon. May pinapakita sa akin, may mga ganito, ganyan. Ha? At ito pa, no? Anong sinabi ko sa inyo? Mahala, PBBM ko, no? Tingnan nyo, nagkamali ba ako? Ano bang sinabi ko? Amerika at saka China is just, kaya nga, di ba, dinadaan ko, quit playing games of my heart, in my heart. Dinadaan ko na nga kalingga sa mga kanta-kanta ng ganyan eh. No? Hindi pa rin ako naiintindihan. No? To make the story short, anong sinabi ko? Huwag magpakapanti ang bansa natin. Ngayon, balik tayo doon sa mga kapatid natin mga Muslim. Kayo ba? No? Nasaan, wag nyo namang sayangin ang mga ipinaglaban ng ating mga kaninunuan. Wag naman ganon. Ako'y nalulungkot sa inyo dahil kayo mismo nagpapatayan. Bakit? Dahil sa politika, wala na yung prinsipyo. Politika ang sumira sa mga kapatid na mga Muslim. No? Ang alam ko, ituwid niya ako, no? Kung tutusin ang MI at saka MN, kung tutusin, isa lang ang ugat na pinagmulan niyan. Pero dahil sa mayroong kapatid na nagpatangay sa politika, kaya hanggang ngayon, nasira ng tuluyan ang mga prinsipyo ninyo. Wala na kayo sa prinsipyo yung iba. Ha? Kaya itong Maguindanao na ito yung sinasabi ko kay Dato Jumar Yang. Insan, no? Ang propesiya ay propesiya. Anong nakasaad? Huwag ninyong babaguhin ang mga palatanda na ginawa ng inyong mga ninuno, ni aagawan ang mga naulilan nito. Sapagkat ang Panginoon, ang Apo ang makakalaban ninyo. At lahat ng kayamanan ay ibabalik ng Apo yan, hindi lang sa kayamanan ng mga material, pati spiritual. Ha? Kaya ngayon, bantay kayo ha, mga punyeta, yung mga hinayupak na yan. Lahat kayo na nagsasabing mag-release ngayong June, July, anakin ng tinapa. Ha? Blood compact tayo. Pero gusto ko social media. Lahat kayo, kahit ako lang mag-isa, kayong lahat, basta blood compact tayo. Pero naka-social media. Putra guys, kaya diba, Princess Amber, magtayo tayo ng puninarya nito dahil kikita tayo nito. Marami talaga mapugutan ng ulo dito. Huwag kayo magagalit sa akin, kayo yung alam niyo yung gitmo-gitmo. Mga gitmo-gitmo pinag-uusapan niyo. Tapos, divine government. Hoy, ang divine government, baka akala ninyo, ang batas ng Diyos ay pumapatay. Pinapatay ang mga walang hiya. Pumapatay ang mga lumalapas tangan sa kautusan ng Panginoon. Naintindihan niyo ako? Kaya huwag kayo magbanal-banalan kay Lidimin. Naintindihan niyo ako? Ganda po ng TV mo, ma'am. LMC, giant screen po yung sayo. Saan bang TV dyan? Ito yung TV. Ayan man yung TV. Ayan yung TV. Ayan. Nasa 26 yata yan, 24. Ganyan. Mga ganon. No? Ano yun eh? A screen door yan. ng TV mo, ma'am. LMC. Okay? Actually yan, magagamit natin yan. Kasi, in fairness, hello kay kapatid natin dyan, no, sa ibang bansa. Nakita na niya yung nag-green ang ulap, di ba? Sabi ko nga, hindi pa nangyari kasi inihayag na natin yan, advance tayo Okay? Advance tayo dyan. So, this time, mga mahal kong kapatid, no?
Ang mapapayo ko na lang sa inyo, no? Ang mapapayo ko lang talaga sa inyo, pagsikapan nyo na lang na ang inyong mga pananampalataya hindi tuluyan masira at hindi kayo maagaw ng dilim. Kasi hindi ko kayo maliligtas, nasabi ko sa inyo. So far, may mga hakbang na ginagawa kasi alam mo, nakakashock naman kayo. Go time! Tapos yung mga QFs na yan, anak ay ng tinapaw. Ang ISO 20022 nasa critical po na kalagayan. Actually, nag-i-effect na po yan. Bahala kayo dyan. Huwag kayo makinig. No? Ayaw nila na mag-blood compact sa'yo, ma'am. Katakot lang nila sa'yo. Yun na nga, para matapos na para naman mabawasan. No? Yun na tingin ka po ng kawalan kasi dami pinapakita sa'yo si Apo. Maraming salamat kapatid na Princess Amber. Kaya nga, hindi nyo lang alam, talagang ito nga yung sinasabi ko na may mga bagay, diba sabi ko nga sa inyo, hiningi ko ang sign ng Ama. Ama, hinihingi ko ang sinyalis mo na ang iyong kalooban ay malapit na. Humingi lang ako sa kanya ng maliit na espasyo. Dahil gusto ko, kayo na mga naging tapat sa akin, pagdating ng araw, masusuklian ko rin kayo. Na pagdating ng araw, kayo naman ang maramdaman nyo naman ang pag-akap ko sa inyo. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo na sa ngayon wala akong magagawa sa inyo, kayo ang may nagagawa sa akin. But in the right time, gusto ko, yun ang hiningi ko kay Apo na sinyalis na mabigyan niya ako ng maliit na espasyo para pag dumating kayo, ako naman ang magsisilbi sa inyo bilang ganti ng pasasalamat ko sa kabutihan ninyo sa akin. Ganun lang kasimple ang hiningi ko kay Apo. And then, unexpectedly, ayan, at maraming salamat po sa mga tulong ninyo. At alam ko na ginagamit kayo ni Apo para sa kanyang programa. Dahil hindi lang naman sila ang pinili dito no? Maging kayo, mga pinili kayo. Hello kay kapatid na Monique, no? Maging kayo, mga pinili kayo, no? Kaya nga, pinapaintindi ko sa inyo, no? Para makamit lahat ng mga bagay na yan, ang unang i-release ay ang code ng tao. Ayan, binibigay ko na sa inyo. No, tao, capital letter T, letter A, letter O. No? Maging yung mga sinasabi niyong go time, ganito, tao lang ang katapat niyan. What is the meaning of tao in the program? No? Lahat, pati mga global problem, global climate change, mga politiko na nagpapatayan, maging ang mga sikta ng simbahan, no, maging mga leader, mga spiritual, tao lang po ang katumbas niyan. The precious blood. Yun lang. Hindi niyo mababago yan. Bakit tinawag na precious blood? Bakit tinawag siyang precious blood? Dahil ba walang katulad yung dugo niya? Okay. I remember, no? Oh my God. Hindi pa panahon. Okay? Muntik ako madulas. Muntik ako madulas. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, ayoko na magiging dahilan para hindi ma-implement ang program. Ginawa ko rin naman ang lahat ng pakikibagay sa inyo. Pinupuntahan ko kayo, kaya yung mga kapatid na mga keeper, na yung iba na inakyat ko pa ng bundok at nagmamatigas kayo, ipagpatawad po ngayon pa lang. Kumbaga, precious blood of Jesus. Yes. Kaya nga hinahanap ang ka-bloodline niya. No? Malala ko tuloy si Lola Isabel. Yung statwa dyan sa may Santiago, kay Lola Isabel. Ako rin, kasi nakausap namin yung Department of Tourism, the Secretary of Department of Tourism, na according doon, kasi naihi ako that time na yun, so, siguro talaga inadya talaga ng panahon. And then,
nagtaka yung babae. Sabi, taga saan kayo? Sabi ko, taga Maynila kami. So, anong ginagawa niyo dito? Sabi ko, binisita ko yung statwa ni Lola Isabel. So, sabi niya, bakit mo siya tinawag na Lola Isabel? And then, nagkwento ako just a little. So, doon ko nalaman na ang gobernador ng Isabela, no, pumunta pa yan sa Spain, nag-research pa yan, and according sa kanyang information, mayroong damit dyan, mga tryhard copycat, dali na. Open naman yan, no? Open naman sa public yan, kasi kung talagang ikaw yan, bakit ilang mga ngamba, di ba? To make the story short, mayroong damit dyan, na according to, parang siyang Cinderellang dating, charot. Kung kanino magkasya yan, kisyudang mataba ka, payat ka, bansot ka, matangkad ka, pag ikaw ay kadugo ni Lola Isabel, magkakasya sa'yo yan. No? Ganun ka, parang fairy tales dating, no? Pero totoo yun, no? Kasi nakausap ko mismong then, mayroong mga habilin, no? Andyan na nga, to make the story short, may mga habilin, no? Kaya lang, the time na yon, bagamat ako mismo ay na-encounter ko ang Secretary of Department of Tourism at nalaman ko yon, personally kasi ako, I am not aftering the crown because the real crown for me is yung ano ba tawag nun sa Tagalog? Yung katagumpayan para sa ating lahat, yun yung tunay na crown para sa akin. Hindi yung literal na crown. Ilagan po man po kay Lola. Actually, meron, Ilagan ba yon, no? Ilagan, and then dyan sa may, actually dito rin sa Mindanao, meron din pong statwa dito ni Lola Isabel. Okay? So, before I forgot, no? Princess Amber, charot, pwede bang i-share mo dito yung picture kanina, yung giano mo kaganina? Alam mo ba kaganina, Princess Amber, naiyak talaga ako. Alam mo kung bakit? I have a picture, no? I have a picture with Lola Victoria. Yung globe, nandoon yun sa buro ni Lola Victoria. Okay? Nandoon yun sa... Maniwala kayo sa akin sa hindi. The body of Lola Victoria is hindi pa siya naagnas. This is Millie Diming Canuto. The body of Lola Victoria is hindi pa po naagnas. Saan kaya yon? Always remember, the Bangko Sentral is formerly original Il Bangko Espanyol de Isabela II. Anong ginawa ni FEM Senior politician? Kaya mahal na ama, I don't know kung saan tayo dadalhin sa... Basta ako, alam ko ang patutunguhan ko, yun lang. Yun lang masabi ko. Kaya kayo, siguraduhin ninyong mga sarili ninyo, unang-una, ipaibabaw natin, no, ang, ipaghari natin ang Panginoon sa buhay. Maraming spiritual. Ako, na-encounter ko nung kahapon yata, maaga. Siguro, that is the part ng sabi ko nga, napunta ako sa ibang dimension. At nakita ko yung espada na doble yung kanyang tabak ba tawag doon? No? Talim. Doble ang talim, no? So, merong isang nilalang doon na balak niyang kunin o hawakan yung espada pero dumugo yung kanyang mga kamay hanggang siya ay namatay. So, yun. Pagkahawak ko, something na po, parang pelikula, no? Parang kumurinti siya sa katawan ko, tapos gano'n na yun, parang pumasok siya sa katawan ko. That's it. Tapos, kinaumagahan, napalaban si Lidimin, nangangaaga. Napalaban si Lidimin sa isang kapatid na spiritual, no? Sinabi ko sa inyo, pwede mo po i-save yung photo para ipakita ko dito. Oo nga no? Sandali lang sayang hindi ko na ano yon.
para sana ipakita. But anyway, okay, mamaya, anuhin ko yon, no? Ganon po yon, mga mahal kong kapatid, no? Okay. Saan tayo dadalhin ng lahat ng mga kurimaw na ito? Kayo ng mga pinangakuan ng release, no? Hanggang saan kayo mamulat sa katotohanan, no? Hanggang saan nyo maisip kung saan kayo dadalhin patungo. Dahil alam nyo, sa Book of Prophecy, ano yung sinasabi diyang 666? Ha? At sino yung mamumuno dyan? Pero hindi ninyo naiintindihan yung iba. Na nandoon din ang kasagutan, merong tatayo at titindig upang kalabanin ang 666. Ha? Naintindihan nyo ko? Kaya nakalagay dyan, ang sino mang magtatagumpay ay gagawing haligi ng kaharian ng Diyos Ama, hindi po gagawing haligi o kaharian ng royal blood. Pag sure mo dira, oy. Ha? Merong money transfer na open, sinabi ko naman sa inyo, pero wala siyang kinalaman, hindi siya connected doon sa mga GoTime, sa mga BPI, not connected. Okay? Not connected. So, ako, hindi lang sa mga kapatid na Muslim, no? Oh my God. Sana, ito kasing nangyari sa mga kapatid natin, ito kasi yung sinasabi ko na ito kasi yung nakikita ng mga banyaga sa atin kung ano yung pinakamahina natin. Kung ano yung kahinaan natin, mga kapatid, no? Ito po ay bagamat alam naman natin na kahit noon pa man sa ating mga ninuno, bagamat iba-ibang paniniwala, pananampalataya, iba't ibang kultura, pero hindi po sila nagkakagulo. Okay? Tapos ngayon, no? Itong nangyari kay Bato de la Rosa, kay Senador Bato de la Rosa, no? Actually po, kaya nga sabi ko, I support Senador Bato de la Rosa, pero hindi ibig sabihin na lahat sila ay support ako. Kung hindi, sa tamang proseso lang. Ngayon, kung meron man siyang mga dapat pananagutan, dapat talaga rin pananagutan. At yung mga issue, this is Meli Dimin Canuto, wala sa ibang bansa si Senador Bato. Nandito lang siya sa atin sa Pilipinas. No? Huh? Nandito lang siya sa atin sa Pilipinas. Nag-enjoy. Habang yung mga tao nagrarally, laban, ipaglaban si Bato. Siya nag-i-enjoy. O, saan ka pa? Di ba? Pero hindi po nangangahulugan na yung mga yan is exempted na or wala nang mga pananagutan. No? Mga kapatid ng mga Muslim, no? Lalo na sa mga kapatiran sa BARM. Sana mapanood ninyo itong mensahe ko sa inyo. Anong nangyari sa inyo? Nilamon na kayo ng tuluyan ng larangan ng politika, no? Nilamon na kayo ng sistema. Wala na doon yung prinsipyo, no? Wala na. No, actually, naalala ko si Ustad Spinde. Kwento siya just a little kasi nga may sakit na time yung tao. Pero, saan ka punta? Okay. To make the story short, may mga habili, no, regarding sa mga kapatid. And, suddenly, dapat kasi paggamot yun. Kaya lang, hindi ko alam kung ano nangyari. Bakit may mga ganun eksena hanggang sa nabalitaan ko na lang, namatay si Ustad Spinde. Pero ganun pa man, ano man ang mga habili ni Ustad Spinde para sa ikakabuti ng mga hanay ninyo ay pinanghawakan ko yon kahit wala na yung tao. Sa ngayon, wala rin ako magagawa sa inyo kasi puro kay tapang nga tao no? Puro matataas ang mga kaisipan ninyo. Kaya ako, sinasabihan ko talaga yung si Dato Jumar Piang, no? Napambusongin talaga sila dyan. Ha? Tingnan mo kung ano nangyayari sa inyo dyan. Ano ba pinaglalaban ninyo? Ano ba pinagpatayan ninyo dyan? Posisyon. Posisyon, tama. Politika.
Sandali lang muna. Yung mga bagay na yan, kay ipang busong no? Yung mga bagay na yan, alam naman natin, tapos ang dami pang nagsultan. Pag sinabing sultan, no? Pag namatay ang sultan, automatic kasi yan, no? Doon kukuha sa pamilya ang susunod na sultan, hindi po kung kaninong dato. Ha? Ano na nangyari sa inyo? No, nawala na kayo sa mga hulog, mga diritsahan. Kaya ako nalulungkot ako sa inyo diyan pag nakikita ko, hala, nagpatayan na, hala, ganito na. Alam nyo, mga kapatid, alam ko matatalino kayo. Pero ngunit subalit na tapwat, lahat naman kahit gano'ng katalino may kahinaan din, di ba? Ako ang kahinaan ko talagang kahit pisting-pistin ako sa tao, gusto ko nang patayin, pero umiiral ang pagiging lidimin pa rin May mga bagay pa rin na iiral pa rin yung awa, no? So, yan ang pinagsisikapan ko na balang araw, hindi na ako marunong maawa. Prangkahan tayo, yan ang pinagsikapan ko sa ngayon. Na balang araw, hindi na ako marunong maawa. Kasi hindi ako makatupad sa aking misyon pag nandoon pa rin yung awa ko sa inyo. No? Sa mga matitigas ang ulo, ha? Kaya minsan naisip ko si Duterte, no? Kung si Haring Saul nga, inutusan nga, patayin lahat! Nagalit pa nga ang Diyos sa kanya nung hindi niya pinatay lahat, di ba? So, ganun lang yun. But anyway, sa gabing ito, sana mapagbulay-bulayan ninyo hanggang saan dadalhin ang mga account na release na yan. Hanggat ang tao, letter T-A-O, hanggat ang sistema ng tao ang hindi i-release at aayusin, walang release. Pero kapag inayos ang sistema ng tao, capital letter T-A-O, baka sakali pa. Nakaridi lang naman, isang ano lang naman yan no? Parang bayang magili, pulis ng silangan, parang ganon lang yan. Di ba? Kung ganito kay kagulo, sige, magkagulo kayo at abangan nito Central Bank. Kayo talaga. Bakit nasabi ni Lidimin the biggest syndicate sa lahat ng hanay ng mga departamento natin is Central Bank. Mula nang ito ay pinalitan ang Il Banco Espanyol de Isabela de Secan na supposed to be na sinabi na bankrupt, pero ang totoo hindi naman talaga na bankrupt, pinag-interesan. Ginamit ang mga posisyon para makuha at maano yung Il Banco Espanyol de Isabela de Secan. Kayong mga Meralco na yan, mga PLDT, sana makarating sa inyo yung mensahe ko. Anong account? Iisa lang ang account na pinagmulan para maitayo yan. Tapos sasabihin niyo ang araw sa inyo, anaki ng tinapa, oo. Tamaan sa naki ng kidlat. Kaya nga franchise ang permit niyo, ibig sabihin hindi kayo may-ari. Franchise nga, di ba? Pag sure kayo dyan, Meralco. Pag sure kayo dyan. Ginago ninyong history. No? Ginago ang history. Because Meralco is the private yan. Hindi si Lopez, At itong Petron, kaya ko bilib ako kay Ramon, nung nalaman ko na willing daw siya na, no? Tama lang din naman yun. But Petron, no? Ang Petron, katulad ng sinabi ko sa inyo, ganito kasi yan Once upon a time, dahil katulad nga noon sa buhay ni Jesus na sinasabi ninyo, hindi siya tanggap ng sarili niyang bayan. Katulad ng lolo, spiritual wonder boy, hindi rin naman din siya tanggap ng sarili niyang bayan. Palibasa siya ay negosyante, mangangalakal. At yun na yun yung Amerika. Hindi man din siya tanggap doon na siya ang magiging pinaka-pinuno doon sa, parang, kumbaga dito sa Teenage Lions Club, mga, parang mga Chinese Chambers, parang ganun ba? Samahan ng mga negosyante na siya ang pinaka-puno dahil hindi nga siya Amerikano. Kaya yung ginawa ng spiritual wonder boy, makinig kayo mga trying hard copycat!
At makinig kayo ng mga nagsasalita kayo sa spiritual ng libro, kalamit yung pampukpukon. No? Ito yung nangyari. No? Para lang mahawakan ni Lolo Spiritual Wonder Boy yung posisyon na yon, nagpabinyag po siya, kaya may sarili siyang pangalan pag nasa Amerika siya. Pag nandoon siya sa China, meron siyang sariling pangalan sa China. Pero ang dugo niyan, hindi po mababago yan. Kung gusto niyang tumangkad, pwede siyang tumangkad. Kung gusto niyang maging kalahi ng mga Chinese, gusto niyang maging sakang, Japanese, pwede. Kasi nga may, kayo ba? Tapos, silidimin, may mga ngaway pa sa akin, anak ng tinapa. Ilan na ba sa inyo nagpakilala sa akin ng mga kayo si Maria inang sinukuan at gusto niyo kong kukunin ang buhay mga anak ng tinapa? Ha? Ilan na ba sa inyo nagsasabi ako si Maria sinukuan kasi ganito, anak ng tinapa? Ha? Ilan na ba sa inyo? Ilan na ba sa inyo ang sasabihin nyo sa akin, anak ko nung isang araw na palaban si Lidimin? Ha? Kaya mawalang galang na kapatid na hari, kayong mga lalaki, makinig kayo ha? Yung mga gumaganap, always remember, ang nagpabagsak mula pa sa panahon ni Haring Solomon ay ang babae. Ako, babae ako. Ha? Itong kasalukuyan ngayon ng mga, tinan mo yung isa. No? Maging ngayon, maging si Dr. Rosie Rizal. Sino bang nagpabagsak kay Dr. Rosie Rizal? Babae. Why? May mga mawalang galang na ha, mga Rizalista. Tapatan tayo, diritsahan tayo. Ito kasi yung nangyari. Itong si Dr. Rizal, meron siyang aklat. Ito nakwento ko natin sa inyo eh. Nakalagay pa doon, no? Kasi kung kay kung Moises, 10 utos, doon kay Jose Rizal, 13 utos. At nandoon sa 11 utos, ito ha, libro to ni Dr. Jose Rizal. Yung mga nakikiapid, mawalang galang na sa mga iba dyan, ito wala akong personal na pinapatamaan. Mensahe po ito para sa atin lahat. No? Nakasaad doon, mismo ang may akda ay si Dr. Jose Rizal. No? Na ang mga nakikiapid, no? Mga matakaw sa laman, mga nakikiapid, buhay pa ay inuuod na. No? Siya ang may akda. Pero, saan bumagsak si Dr. Jose Rizal? Sa babae pa rin. Nagkaroon siya ng other woman. Kaya itong last, si Jacqueline Bracken. Ayaw yung iba sabi, anak ni ganito, ipag-sure. O, mali ba si Lidimin? Ito prangkahan. Kaya how come na mga blessings nang hinihingi ninyo kung ang mga pagkakamali ay hindi natin ituwid? Tapos makahingi kayo ng blessing sa Panginoon? Ha? Ito pang masaklap. Sinong Panginoon ang hiningian ninyo? Ng mga blessings na hiningian ninyo. Aber? Ha? Sinong hiningian ninyo? Na Panginoon na hiningian ninyo? Aber? O, isipin yung maigi yan ha. Ako, makasalanan din naman ako. Dumantay sa pagiging makasalanan, makamundo. Pero, ito share ko lang sa inyo, no? Matatanggap pala natin ng blessings kapag itinuwid natin lahat ng ating pagkakamali. Ito yung mga sinasabi ng mga Christian na magsuot ng bagong kasuotan. Naintindihan ninyo ako? Ako nga, problema nga ako nung, hello kay Inang Nini, no? Problema nga ako, huwag kang magpasay, kasi ako tumatambing talaga ako. Nagtatambing talaga ako. Kaya napansin hindi na ako nagtitiktok. Yung asawa ko kasi, palibasa kasi Muslim, bawal talaga sa kanila. Kaya nakita yung mga pagbabago. Pati ngayon tumaba ako. Bakit? Dahil, pwera lang talaga nung nakarang araw. Gusto kong ilabas yung espada no? Pero hindi pa oras. Ha? To make the story short, ito ang maibabahagi ko sa inyo. Kayo ba na naghahangad ng mga release? Kumusta ang mga lifestyle natin? Uy? Ha? Nagbago na ba tayo? Baka ang iba sa inyo, chismosa pa rin, ano? Yung iba pa rin sa inyo, puro pa rin paninira ng kapwa ninyo, kaya makahingi kayo ng blessings, wagas. Huwag kayo magagalit sa akin. Wala akong pinapatamaan. Ito ay mensahe para sa atin lahat. Ha? Baka yung iba sa inyo, ito malapit ng release, umantayan si ganito, ganito. Ha?
Hello, mga mahal kong kapatid. Pakisuri ng inyong mga sarili sa inyong mga isip at mga puso. Kumusta? Kumusta? Tapos makahingi kayo ng blessing sa Panginoon, wagas. Pero ang mga sarili ninyo, hindi ninyo kinonsulta. Ah? Hindi ninyo kinonsulta. Galing. Ah? Kaya itong Senado, oy, kayo dyan na nasa Senado, yung barila na nangyari sa inyo, huwag niyong antayin. Masusunog kayo ng buhay dyan. Sinasabi ko sa inyo. Uulitin ko, hindi curse ang aking sinasabi sa inyo. Paalala, pinapaminsahe. Barilan pa lang yun. O baka naman gusto niyo abutin pa kayo ng time na masunog kayo ng buhay dyan. Naintindihan ninyo ako? Sige, mag-away kayo dyan. Ha? Huwag kayong tumigil. Sobrang ninyong talino eh. No? Tapos sa mga kababayan natin, oy, in fairness ha, nagtaka ako sa mga ayuda ha. Ha? Nagtaka ako sa mga paayuda system ninyo ha. Sana all may ayuda. Sana may ayuda at pipila ako. No? Di bali, nandyan naman kayo nagbibigay sa akin ng ayuda. Maripia Alegre, good evening, Ma'am Didimin. Puri na nagsogay niya mga sinaga. Dahan-dahan lang, ma'am. Masakit ang pulpok-pok. Hay, nako. Talaga lang. Ewan ko ba? Naramdaman ko sa katawan ko. Eto nga, Princess Amber. Hindi naman to eczema eh. Ewan ko ba? Naramdaman ko sa katawan ngayon, maraming butas ang katawan ko. Promise. Maraming butas ang katawan ko ngayon. Promise, butas talaga siya. Ewan ko. Basta maraming butas ang katawan ko. Ah? Ganon. Dito, Lidimin, 2K. Okay, sana all, ayuda. Makapila na nga dyan. Okay, Maria Luisa Basa. Yes, kapatid, totoo po na dapat kung may pagkakamali ay itama natin para ang biyaya ay tuloy-tuloy. Oh, ayan. Yan ang tinatawag na history repeat itself, ma'am. Ay, okay, kapatid na Fujiwara, Yumi Rico, maraming salamat. Ay, kay Nora Marasigat. Oy, hello dyan kay kapatid na taga-US. Nandito ako sa Doña Soledad ngayon. And before I forgot, I have a promise, no? Para lang ito sa inyo na alam ko, batid ko, ramdam ko na, you know, kayo talaga ay mapabilang sa masasala na alam ko, nakikita ko na kumbaga sa beauty pageant, di ba? Merong top 10, top 5, top 3 hanggang itatanghal yung Miss Universe, na? So, alam ko kung sino kayong manong. Nandito ko sa Doña Soledad ko, kunin ko yung bag ko. Kayo na mga, alam ko na pinili talaga kayo at masabi kong nasala na rin kayo is ibibigay ko yung dikta kasi to eh. Ibibigay yung words para pagdating ng laban, alam niyo kung paano dipinsa ng inyong mga sarili. Ha? Okay? Kay kapatid na Nora Marasigan, kay Noemi Lunasin Consuelo, kay Maria Luisa Basa, kay Amelia Polgo, kay Gina Navales Baguhin Kabagay, no? Dapat alisin na ang sahod ni Bato, niloloko ang mga tao, magtatago pero sumasahod. Actually si Bato, wala siya sa Vietnam, katulad ng mga rumors na sinasabing Vietnam. Baka sa Vietnam Street, doon siya. Hello, kapatid na Dante Fernandez. Hello sa iyo at kay Alma Taganil Gansan. Thank you so much. Drama Politics. Diba? Bago pa nangyari ang mga kaganapan na yan, sabi ko nga, abangan nyo to. Nandyan ang scriptwriter. Nandyan yung producer. Nandyan pa yung gumaganap as a character. Ganon. Okay? Kay Rosita Mendoza, thank you so much. At kay kapatid na Princess
Daisy Martinez. Good evening, Mami. Alam mo si Purina. So, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat, mga mahal kong kapatid. Okay? At ngayon, hello kay kapatid na Monique at kay Tagoy Soriano Vlog. And Felicitas Vihar. Thank you so much. No? At kay Afi Jean. Thank you so much. Actually, guys, 5 bansa ang may invitation si Lidimin. Kaya ngayon, sinisikap ang mga bagay-bagay. So, yan ay pinag-isipan. Kaya huwag kayong magtaka, ha? Huwag kayong magtaka kung bakit. Nung sinasabi kong another making history at kayong mga taga Central Bank, habang may panahon pa, ituwid ninyo kung ano yung mayroon pa namang isang attorney dyan. Nako, attorney, tandang-tanda ko yung mukha mo. Hindi ko makalimutan ang sinabi mo. Binago nyo ang dokumento. Recorded yan. O ngayon, kung binago yung ang dokumento, di sana hindi tayo magkaletse-letse at hindi kayo gawing tuta ng US. Kaya attorney, standby ka lang dyan sa Central Bank, ha? Kasi tandang-tanda ko yung mukha mo. Hindi habang buhay, attorney, ay ang mga ugat ng kasinungalingan ay may tatago ninyo. No? Anak ka ng tinapa, attorney, oo. Talaga lang naman, no? Itong sinasabi ko, hindi to pasikatan, ha? Hindi to pasikatan. Hindi din ito para maging hero ako sa paningin ninyo. Pero kahit patayin nyo si Lidimin, ang katotohanan ay hindi nyo mapapatay. Mayroon na namang panibagong Lidimin na gaganap kasi ang espiritu ay hindi namamatay. Intindihan ninyo? Ha? Ngayon, yaman naman din na nagkakaganito tayo. Pasensyahan na sa mga keeper na matitigas ang ulo. Okay? Dahil baka iniisip ninyo, Lidimin lang yan, baliw yan, gaga yan, sinungaling yan, scammer yan. No? Patay gutom yan, pinapakain ko lang yan. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng yan, ng mga sinasabi nyo sa akin, ibabalik ko sa inyo yan. At sisiguraduhin kong wala nang susunod na magiging ugat ng inyong lahi. Dahil kayo ang sumisira. Dahil sa mga katarantaduhan ninyo. Kaya sinabi ko na nga sa inyo, di ba? Ngayon pa lang, pinag-aralan ko na magiging hindi ako makaramdam ng awa. Yan ang totoo. Ako prangkahan. Yan ang pinag-aralan ko ngayon. Para pagdating ng araw, ako mismo ang diritsahan. Ayokong makatulad ni Haring Saul nang inutusan na patayin lahat dahil nabighani pa siya doon sa mga nakikita ng kanyang mga mata. Ayun, hindi niya pinatay lahat, kaya yun siya ang pinarusahan. Di ba? Kaya ayoko balang araw ako maparusahan dahil sa inyo. Kaya sa gabing ito, kayo na nagsasabi ng release, kayo na nagsasabi ng mga release, June, July, challenge accepted. O wag na kayo makipag-blood compact kay ayaw nyo man. Kayo na mga member, no? Pag walang release ngayong June, July, iuntog yung mga ulo nyo siminto para matauhan kayo. Ulitin ko, iuntog nyo yung mga ulo nyo sa siminto para matauhan kayo. Ganon. No? Nasaan anak niya? Nandyan? Diritsahan tayo. Yung iba, ganitong style. Makapagnawa korap ang gobyerno, pero may mga leader ng mga organisasyon, wag ka. Dito, kasi ganito yung style, Kapatid, pamimber ka, 350, matatanggap mo 5 milyon.
Wala akong ano, wala akong, sige, ako magtapal, basta pag-release, hati tayo ha, hindi pumayag ka naman. O ngayon, pag mayroon na namang organisasyon ng ganun, pero iisa lang kasing isa lang kasing ugat nila niyan eh. Iba-iba lang ang nag-leader, ginawa lang leader, pero iisa lang ang function niyan. Same leader. Oh, ito na naman, may bago. Sige, kung may mag-release dito, at least may mag-release doon. Ano bang tawag niyan? Di ba pagkaganid yan? Ha? Di ba pagkaganid yan? Tapos makapamintas kayo, no? Makapamintas kayo sa gobyerno natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, hingi tayo ng blessings. Konsultahin muna natin mga sarili natin. Ha? Ang blessings, alam nyo, ang hindrance ng blessings ay kasalanan. Yan. Yan ang hindrance ng blessings. Kaya ako, sa ngayon, yun na lang ang tanging maitutulong ko rin. Ipanalangin kayo na naman nag-abot sa akin ng tulong. Ipapanalangin ko kayo, ipanalangin nyo rin ako. Magpanalanginan tayo. No? Lagi ko kayong kasama sa aking mga dasal. Iingatan kayo ng Apo. No? Iingatan kayo ng Apo. Lahat tayo ay may pasanin. So ano man ang mga pasanin na yan, si Apo ang papagitna sa lahat. Ha? Si Apo ang kaagapay natin. At sa kanyang mga kapamaraanan, siya ang hihipo gagamit ng mga tao. Kaya, biblically, multimo ang kaaway mo ay aamos sa'yo. Okay? Ganun yon. Mga mahal kong kapatid, ako'y nagpapasalamat sa pagkakataon na ipinagkatiwala at ipinagkaloob sa akin. Higit sa lahat, ang mabigyan siya ng pinakamataas na kapurihan, kadakilan, kaluwalhatian at sasambahin at mapasalamatan. Alam ko na sa kabila ng lahat ng mga pangyayari, may magagawa ang Apo sa ating lahat. Ipaparanas niya pa rin sa atin ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapangyarihan. Emmanuel, Apo is with us. The blessed Redeemer, the living Word. Ayan. The living Word. Kampante ako 101%. Sa iniwan ni Kuya Emmanuel, maliwanag sa sikat ng araw. Dahil lahat ng ito, mga nangyayari ngayon, ay isa ito sa mga training ng Kuya. Kaya hindi na ako nagtaka. No? Kaya pagkaisipin ninyo lahat ng sinabi ko, pagbulay-bulayan ninyo. Okay? Pagbulay-bulayan ninyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana mga kapatid na Muslim, sana makarating sa inyo yung mensahe ko sa inyo. Sayang yung mag-celebrate tayo ng mga Ramadan, mga Idil Fitr, mga ganun, kung, you know, no? Kung may mga ganyan pa ring eksena, kasi hindi naman ganyan ang takbo ng larangan ng mga kapatid eh. Kaya nga may mga dato, may sultan, may mga dato, mayroon tayong mga kapatid ng mga haji para po magitna sa mga bagay at hindi po para magpurtihan, para hindi po magpatayan dahil lang sa politika. Nilamo na ng sistema ang politika, mga kapatid na Muslim. No? Kaya ako, sinasabihan ko talaga yan si Dato Jumar Piang. Magtiwala tayo sa kapangyarihan at papaano kumilos ang Ama, ang Allah sa atin lahat. Pangako niya yan eh. Ibabalik niya lahat ng kayamanang matagal na niyang ipinagkaloob sa ating mga ninuno. And if we're talking about kayamanan, it's not all about the material. Ito rin po may kinalaman po sa pamamahala. Okay? Muling tatayo ang lahi at lipi ni Haring David. No? Kaya nga, sinabi ko, di ba? Bakit ang simbahan ng Muslim, ang simbolo ay buwan at saka bituin? Sapagkat alam naman natin sa oras ng kadiliman, ang nagbibigay ng liwanag ay ang bituin at ang tinatawag na buwan. Okay? So ano yung reflection? Ano yung related doon?
ito po yung nakalagay. Muling tatayo ang lahi ng lipi ni Haring David from the Lion of Judah. Ha? From the Lion of Judah. Hay shura hila fray sara fray. Dairawon tay kala fray. Ya sakra fray. Hoy mga taga-pamahalaan. Hoy, hohoy-hoyin ko talaga kayo ngayon. Sa Senado, yung barila na iksinan nyo dyan, galingan nyo papagdrama. Sa susunod, ay hindi na ako magtaka kung mabalitaan kung kayo dyan nangasunog kayo ng buhay. Ha? Hindi na ako magtaka. Nung kaguluhan nyo dyan, baka may biglang magwala dyan, masusunog talaga kayo ng buhay dyan. Na, gagaling magdrama, grabe, wala akong hindi naig pa ang FAMAS Award. Okay? Maraming salamat po sa inyo mga mahal na kapatid. Kindly share this video to reach out to our other mga brothers and sisters. Maraming salamat. At nawa yung plano namin ni Sultan, kasi tumawag si Sultan nung nakaraan. So, maganda yung plano. And then, kay Dato Jomar Piang, so, mayroong mga plano para sa inyo ng mga mahal na kapatid. At, hello kay Dato Rustom. Thank you so much, Dato. Bukas, Dato. Sorry talaga dahil grabe talaga ang ano ko. Sobra. Medyo, katulad ng sinasabi ko, ewan ko bakit nagbubutas yung katawan ko ngayon. Napansin ko lang lalo na pag kumakain ako ng manok. Nagbubutas ang akin. Hindi siya allergy. Palalagot ka, Lidimin. Maraming salamat and have a blessed divine hope everyone po sa inyong lahat. Thank you so much.